devoted to each saint. The festival starts off with a mass, and later in the day, the dance procession is performed, where devotees sing the Santa Clara song and melody to the Blessed Virgin of Salambao, their Thanksgiving song. The festival could be traced to an ancient ritual called Masilunawan, a celebration of the god Linga, a force of nature. When the Franciscan missionaries came, they introduced the three saints to replace the pagan gods. In WW2, the Church of Obando and much of the town was pretty much destroyed, including images of the three saints. The festival was banned because of its pagan roots. Religious processions were still held, but the dancing was not allowed. But in 1972, the new parish priest and the Cultural Commission of Obando brought the tradition back. Sayaw sa Obando has survived for centuries, holds up to this day, and yes, it was another victim of the COVID, but on hold just like other mass activities. But in May this year, thousands of devotees, mostly families and couples, came back to pray for children and perform the fertility dance in the streets of Obando, and just to be safe, with face masks on. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Judy! Parang tulala ka dyan. Akala ko titayin. Sumama naman ako. Tapos sarap niya ako. Anong gagawin ko? Pumunta sa inyong barangay o Police Women's Desk o sa DSWD na may serbisyo para sa mga biktima ng rape. Ang rape ay labag sa human rights at ng anti-rape law. May obligasyon ako. Ikaw. Tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Nowadays, to see something, all you need are a few keystrokes and you got it. But as we all know, nothing beats seeing sights in person, especially if it's all under one roof, like our own National Museum of Fine Arts. The structure itself has a rich history, but that's for another time. Ang National Museum of Fine Arts ay matatagpuan sa siyudad ng Maynila. Dito makikita ang koleksyon ng mga obra maestra ng ating magagaling at tanyag na mga artist, tulad ng illustrators na sina Liborio Gatbunton at Larry Alcala. Naroroon din ang mga larawan na kuha ng iba't ibang magagaling na Filipino photographers. And of course, the treasured works of legendary artists like the Spolarium and the Parisian Life by Juan Luna, La Iglesia contra el Estado ni Felix Hidalgo, The Filipino Struggles Through History ni Botong Francisco, Mga Manok and Farmers, both by Vicente Manansala, and so many more. Get immersed in our beautiful culture of arts by visiting the National Museum of Fine Arts today. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. May, anong oras na? Oras ng gumising, anak. Dudong, kapila. May, anong oras na? Oras na mag-aahon tayo dito sa palayan. May, anong oras na? Oras ng tumaas-taas naman ang sahod ko. May, anong oras na? Oras na para sa pantay na sweldo, teknolohiya, titulo, suporta para sa kababaihang magsasaka. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas Walk
man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paano manok, kaya ng baboy and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Mikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, quick or pakulining. In these times of frugality and austerity, laman siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. 36 minutos, makaligas sa taknang alas 2 sa hapon para nga mo nagapamati diri sa Japon sa programa Bantay Banwa. Balik sa aton nga pagpangalagad. Kamusta naton ang flood mitigation project sa Barrio Obrero, Lapus? Sa rin na pakigangutan naton ang punong barangay sang Barrio Obrero, si Cap James Conlo. Sa kung ano bala ang status ng mga flood control projects sa iya barangay. So tatlo ini ka ka section dira sa likod sang ilang barangay. 645 lineal meters. May budget ini more or less mga 400 million ini. Kaya gato ni Baloon kung ano ang may bentaha bala, disbentaha ini sa mga residente. Kaya ang Section 1 kag Section 2 suno sa iya sa pagpakigangot sa Department of Public Works and Highways 90% na ini nga tapos ng Section 3 in suspend lang anay. Pari na ipabati nato sa inyo ang interview kay Cap James Conlo sang Barrio Obrero, Lapus. Cap, mayong aga. Cap, kamusta ang mga flood control project na ginapatuman diri sa imo barangay sa Barrio Obrero? Yes, no, may nga man. Kung makita nyo, sige ang ilang obra. So far, tema ng ilang obra sa ating flood control diri sa atong barangay. Kaya ginamonitor din natin sila. Okay, anong status sa mga projects diri, Cap? Actually, ang status niya, ang section, tatlo na ka-section, section 1, section 2, section 3. So, ang pagkabalo ko, ang 1 and 2, almost, mga 90% na kung hindi siyang finish for sa DPWH. And then, ang section 3 ongoing siya, pero medyo nauntat lang tungkol may bridge ang iya ka more power bar. So, inulat pa makuha ang bridge para makaproceed sila. Okay. Ano ka bintaha ini sa mga residente mo dito sa Barrio Obrero, ini nga project? Tama din siya kabintahan kay kung lang tawo mo ginapag-ibuka grabe ang pag-apa isang dagat diri sa among especially sa eskwelahan sa mga pumulo yung sulod kay bala mo grabe ating balot kung magagi ang iya ka fast craft ngayon sa Bacolod sulod yung bilo tapya din ating balot kuba na kita ning atong dike so takugit nga pudi kay nagapasalamat na kami nga natagaan kami sa amuting nga project at least nasulban na ang problema diri sa among barangay sa hindi kasay. Ano pa gid ang gina-expect naton may mga may mga upcoming projects pa diri sa barangay Cap nagtuon sa mga flood control or amo lang ni sa karon? Ang sa pagkabalo ko amo ni sa karon kay may statement ng atong binalangga nga presidente nga next year din katya ang flood control project. So hopefully tani matapos ni pagi dito sa punta kay para mas madirita makita kung ano ka nabi kay ano ka useful ang ini nga project or kung substantive ni Okay, Cap, before sa mga project, ano ang mga masaling natin in-experiencehan sa mga residente mo kung mag-ulan, mapaskog ang bagyo Cap James?
Yes, actually kay gubaan ding dike nga area, ginabag ni siya. Kasulod na itong tubig sa especially sa eskulahan yun dito sa may total, dapat ako nagiging kapag siguro may mga 10 to 20 meters na gurong nabagal sini na mga iba nga side. So, amo na nga ginasaka kami ato sang tubig sa sulod dito na sa amon sa duwa na gawas sa main road namon gadabot na kasulod na. So, ini siya pagi sa ining flood control project mapungga namon paano kahit paano ang mga balod kag ang mga magtaas ang tubig. Batian si Cap James Conlo sang Barrio Obrero, Lapus, Iloilo City. So bentaha para sa mga residente. Iti sa una dike ina dira. Naguba in Pakayo Subong Flood Mitigation Project. 41 minutos makaligid sa takna ang alas 2 sa hapon. Sa ibang paginaton nga balita, ongoing ining press con ni former Governor Chavit Singson ikang tanan sa mga numalos projects. Arriba, breaking news pagid ang bagong speaker sang House of Representatives si Budgie D. Ginrevoke ang travel order ni Saldico. Kagilayon nga ginapapauli sa Pilipinas. Saldico, puli ka na! Kagatubanga ang mga reklamo, mga akusasyon, batok sa ibo. Kag kung may mga kaupdanan ka, Congressman Saldico, mas maayogin. Ikanta mo man sila para hindi ka mangin libagon. Diba? Balita ining pag-revoke sa travel clearance ni Saldico. Pero dapat ikanta ni Congressman ko ang tanan nga mga involved sa sining proyekto. Hindi pwedeng akuon niya lang ni tanan. Pero kadamo gidya sang mga resource persons nga nagatudlo sa iya Dumduman yun si Secretary Francis Chu Laurel. Ati may igin may ginbuyag-yag man. Nagkakadapat lang even si Congressman House Majority Floor Leader Sandro Marcos nagpanawagan man na dapat magpauli si Saldico. Uy, ano pang ginahulat mo kung may ka man lang sang ginatago? Kag kung balaan mo ati hindi man pwede nga may sasang kahilabtanan. Sinang taon talang galing sa dalagan sa investigasyon. Pero siya ni ang former chairman sang Committee on Appropriations sa Kongreso. Iti subong si Congresswoman Swansing. Yan pisa-pisa man to siya ni Congressman Tiangco. Sa ibang paginaton nga balita, ang mag-asawa nga Diskaya nagkahalina sa talatapan sa Department of Justice. Iti nag-apply ni sila for witness protection program. Pero ang nakita naton nga bintaha siniya, kung ipaidalo mo sila, wala kita nagambal nga wala sila sa sala. Aton lang, what if kung ilakip sila sa witness protection program, parang makainganyo ka sa iban pagid nga mga kontraktor nga mag-cooperate sa gobyerno. Hindi bot silingon na may sila sang sala. Wala kita, hindi lagi kita private kung anong mga kondisyones. Pero ang mga tao mareklamo ginaya. Kaya dara ka sa WPP, iway ka na yasang kasalanan. May mga hindi lagi kita pero bintaha ini para sa pumuluyo. Kaya ang iban pagid nga mga kontraktor pangisog man na sila kung tagaan nyo sila sa tsansa.
nagpanilag-nilag mo na sila tanan. Hindi na yung ano lang. Nabisan pa paano lang yan, magwa ka daw, ay kasang proteksyon. 45 minutos magaligad sa takda ng alas 2 sa hapon. This time magkakuha kita sang report sa probinsya sang Antique. Ang Antique Airport nagahilapit na lang na i-turnover sa lapit na lang matapos ang pila ka mga kinahanglan kiti bilib pagabuksan na ini sa publiko. Pautan detalye sina sa report ni Hope Torrechante. Radyo Pilipinas. Report. Mayong hapon, Paul, time out anay no sa flood control projects. Okay. Kaya isa naman ka proyekto yan no, in another infra project ang aton istoryahan this time sa probinsya sang Antique. Bangod niya ang mga senior officials from the Department of Transportation kag sang Civil Aviation Authority of the Philippines nagpakigkita no kag nagsapol kay Antique Governor Paulo Javier subong Biyernes iniagod i-finalize ang pag-turnover, ang inauguration, kag commencement sang operasyon sang Evilio B. Javier Airport sa Barangay Funda Dalipe sa San Jose de Buenavista. So ang kaupod sang gobernador no kanday DOTR Undersecretary for Aviation Jim Sidyongko, Kaap Director General Lieutenant General Raul Del Rosario, Engineer Ed mga ngangili, Deputy Director General for Administration, Attorney Dan June Lucas, and Head Executive Assistant Captain Benzar Brian Balagtas. So as agreed no, ang operational offices iga-transfer halin sa old airport padulong sa new passenger terminal before October 1. So ang agencies tagaan no sang duha ka semana agud makumpleto ang relocation kag demolition sang facilities in preparation ini Paul no para sa airport's formal inauguration. So any date after October 15 siling sang ni Sir Sidyoko no nga the airport can already be inaugurated and begin operation. So lapit na lang gid no any date after October 15. So after the meeting, nag-conduct man sila sang inspection sa EBJ airport facilities. Lakip na diri ang mga newly constructed nga Salazar Elementary School, which previously no located sa likod no sang old airport runway, and also ang school ginahatagan man sang relocation para nga may safer site sila to give way para sa airport's expanded runway. Kaya tiba naman natin po no, nag-undergo ini sang rehab, so gin-expand ang runway sang EBJ Airport. So nag-express naman sang iya nga suporta sa proyekto si Governor Paulo Javier. So present man no, or sa karon ang nagabiyahe nga airline sa EBJ Airport amo ang Philippine Airlines kag nagabiyahe ini 3 regular weekly flights no between San Jose de Buenavista kag Metro Manila. So may schedule ini nga every Tuesday, Thursday and Saturday. So mo nang latest no sa bahin sa Civil Aviation Authority of the Philippines kag sa province of Antique, Paul. Okay, so nami gid ni kun matigayon na kay mga taga Antique, hindi na yung magbiyahe pa sa kundiin malayo para sa ila. Ari sa probinsya mismo may airport na, may kaugalingon na sila nga nami nga airport. Yes, ang mayor nga tinutuyo no sa expansion sa Antique Airport o ng Evilio Javier Airport sa San Jose de Buenavista is maka-cater sa mga eroplano no, bigger aircrafts also no, kay tigin na may expansion man gani sa runway para nga mas madamo pagid nga mga eroplano ang nagabiyahe sa probinsya sa Antique. So mas maka-cater ini sa madamo man nga mga pasahero and even tourists no nga magapadulong sa probinsya sa Antique. Very timely kaya recently lang Paul no nagpanawagon si Governor Paulo Javier sa mga pumuluyo no sa publiko nga magbisita
sa probinsya sang Antique in relation no sa tourism month, Philippine Tourism Month sini nga bulan sang Setyembre. So kung sa Oktubre matigayon no nga ma-turn over kag ma-commence ang operation sang bag-o nga airport, that would mean no nga madugangan man ang tourist arrival sa nga probinsya sang Antique. Ang manami pagid sina kay sa Disyembre may Binirayan Festival. So mas mapapos pagid para sa mga turista ang pagbiyahe nila kag maka-enjoy sila sa probinsya sa Antique. Yes, kay hindi na gani no mag-agi pa sa iban nga mga ports of entry no, but rather direkto na sila sa San Jose de Buenavista. So that's why nga very eager man no ang provincial government to welcome sang sining infra project sa airport o sa paluparan sang San Jose de Buenavista. Hope madamo gid nga salamat. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madamong salamat Hope Torichante sa report sa sining nagilapit nga pagbukas sang Antique Airport. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo. Time out anay sa flood control. Time out lang 5 minutes Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mayo man ang pisar nga tinagatutok kita sa issue sa flood control. Kamusta taman ang mga nagbi nga mga proyekto sa gobyerno nga mapuslan gid sang mga pumulo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. 51 minutos magaligad sa takna ang alas 2 sa hapon. Ang iban pagid nga mga balita patpato naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ginapasalamatan ta aton mga kaupdanan sa technical side, sa studio Engineer Roy Dewey kay pa sa transmitter Mr. John Magallanes. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.